Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, dating kakosa sa Cebu pinagtataga hanggang mapatay ng matalik na kaibigan. Isa pang bayan sa Samar, malaya na sa banta ng rebelde. Yate na may dalang ayuda sa mga nasalanta ng lindol na sunog, 42 volunteers na sagip sa Sarangani. Ako po si Cesar Sorian para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sensitibong balita. Pinagtataga hanggang mapatay ang isang 30 anyos na lalaki ng kanyang matalik na kaibigan at dating kasamahan sa kulungan sa Dalaguete, Cebu noong June 11. Ayon sa pulisya, 2 araw nang nakikituloy ang biktima sa bahay ng sospek nang mauwi sa madugong komprontasyon ng kanilang pagtatalo. Sinabi ng sospek na hinamon umano siya ng biktima ng suntukan at armado ng patalim bago niya ito inatake. Nagtamo ang biktima ng maraming sugat sa leeg, likod, balikat at iba pang bahagi ng katawan. Ayon sa mga saksi, hinabol pa umano siya ng sospek sa kalsada habang paulit-ulit na tinataga. Arestado ang sospek at nahaharap sa kasong murder. Kinilala na ang island municipality ng Tagapulan sa Samar, Eastern Visayas bilang nasa ilalim ng Stable Internal Peace and Security Condition o SIPSC matapos ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding noong June 8. Ayon sa mga opisyal, sumasalamin ang pagkilalang ito sa matatag na kalagayan ng kapayapaan at seguridad sa bayan, bunga ng pagtutulungan ng lokal na pamahalaan, mga puwersang pangseguridad at komunidad. Sinabi ni Mayor Princess Kate Limpiado na inaasahang magbubukas ito ng mas maraming oportunidad para sa pamumuhunan at mga programang pangkaunlaran. Sa pagkilalang ito, kompleto na ang 5 island municipalities ng Samar na nasa ilalim ng SIPSC, kabilang ang Almagro, Santo Niño, Daram, Zumaraga at Tagapulan. Nasagip ang 42 volunteers matapos masunog ang isang yate na may dalang relief supplies para sa mga biktima ng magnitude 7.8 na lindol habang patungo sa Glan, Sarangani nitong June 12, Biyernes ng umaga. Ayon sa mga ulat, napansin ang makapal na usok mula sa sasakyang dagat bago inilikas ang mga sakay nito sa isang mas maliit na bangka. Ligtas silang nakarating sa barangay Pangyan at walang naitalang nasaktan o nasawi. Sinabi ng Seventh-day Adventist Church na maliit na bahagi na lamang ng mga relief supply ang nailigtas. Patuloy naman ang investigasyon ng Philippine Coast Guard o PCG upang matukoy ang sanhi ng sunog habang naghahanap ng alternatibong paraan upang maipagpatuloy ang paghahatid ng ayuda sa mga naapektuhang komunidad. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.